kabayan, aktivista yan, rebelde yan eh. Underground guerrilla yan. Na anti-government, di ba na naman yan, anti-Roman official. Pero nagkasama-sama, nagkaisa. Dahil nandun si Jesus. Tingnan natin ang ating gobyerno. Merong pro-administration, may anti-administration. Bakit hindi magkaisa sa Senado at sa Kongreso? Wala si Jesus. Kung naroon si Jesus, magkakaisa sila. Tamo ito, magkakalaban. Isang tax collector, isang rebelde, nagkaisa. Isang brusko at isang mahinahon, nagkaisa. Kasi kasama si Jesus. Sa mga katuwid, sa Senado natin, baka may nakinonood na senador dito, huwag naman kayo magalit. Kaya hindi kayo magkasundo dyan sa Senado, wala si Jesus sa inyo. Kung nandyan si Jesus, magkakasundo kayo. Di ba? Wala si Jesus eh. Kaya wala na. Pagka nang umasa na magkakasundo pa yun, wala si Jesus sa Senado. Wala si Jesus sa Congress. Kung nandun si Jesus, hindi magkakagulo ng ganun. Ano yan. Tingnan mo, isa pa ha, pinagsama-sama niya. I-advance mo ng konti, Lucas 8, basahin mo simula 1. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Okay, kita mo yan. Bakit nagkakaisa yun, iba-ibang klaseng tao yon? Una, nandun yung 12. May tax collector, mayroong mangingisda, no, nagkaisa. Yan na nga, mayroong isang aktivista. Ando si Magdalena, isang dating prostitute. Pinagsama niya. Ando si Juana, asawa ni Chusa. Sino si Chusa? Si Chusa, katiwala ni Herodes. Si Herodes, kaaway ni Jesus, pero yung asawan, noong alagad ni Herodes, kasama ni Jesus. O nagkasundo. O, pagkasama si Jesus, nagkakasundo. Nagkakasundo yan. Biro mo, asawa ng kalaban niya. Nakakasundo yung dating prostitute, si Magdalena. Nakakasundo yung tax collector, yung mga mangingisda. Nagkaisa sila kasi nandun si Jesus. Bakit sa Senado at sa Kongreso, hindi magkaisa ang tao? Wala si Jesus. Kaya sa isang community katulad nyo, pag hindi kayo magkasundo, nawawala si Jesus. Nawawala si Jesus. Kasi sa English ang tawag doon, there could be disagreement but without disunity. Sa isang organization katulad nito, merong disagreement tungkol sa palakad, pero remain united. There can be disagreement without disunity. Pag may disunity na, wala na si Jesus. Wala na si Jesus. Kaya nakakalungkot sa Pilipinas, mukhang wala si Jesus sa Pilipinas. Disunited ang Pilipino. Hindi magkasundo. Hindi magkaisa. Baka wala si Jesus. No? Kita mo dito, 12 apostol, isang pro-Roman Empire, isang anti-Roman Empire, nagkasundo. Kasi nandun si Jesus. Kung si Jesus lang yan nasa Kongreso o sa Senado, magkakasundo. Wala si Jesus eh. Wala. Yun, nakakapagtaka. Ang isa pa pinagtatakahan ko naman, bakit pag eleksyon, normal lang yung dayaan, Wala naman yata ang eleksyon na walang dayaan dito eh. Simula barangay yung may dayaan. Tapos yung nandaya, nanalo.
magpapa-Thanksgiving Mass. Nandaya, Thanksgiving Mass. Isipin mo naman yun. Ano ba naman yan? No? Baka may nanonood sa akin, pare, huwag naman magagalit. Sana kung alam nung paring nandaya yan, tanggihan mo na yung Thanksgiving Mass. No? Nagte-Thanksgiving Mass, kaya alam mo nandaya yan. Di ba? Ano sasabihin mo sa Diyos? Ay, salamat po, Diyos ko, hindi siya nahuli. Ano pa sa salamat doon? No? Talagang pakapalan na ng mukha. Kung sino man yung senador, kongresista, kung sino man yun, nanandaya na, nagpa-Thanksgiving Mass pa. No? Yun naman pare, alam naman niya mandaraya, nagmisa naman. No? Bakit kaya ganon? Hindi nakakapagtaka. Yun na nga, yun naman, ay bahala na Diyos doon kung nagkakasala yung pare o hindi doon. Okay. Tapos sa Thanksgiving Mass, yung mandaraya, sa komunyon, unang-una pang tatanggap. Yun ang daya. Unang-una pa siyang tatanggap ng komunyon. O isipin mo yun. Nakakapagtaka. Huwag naman sana magagalit yung mga pari sa akin. Baka patigilin tong ating Bible study. Hindi ko naman nila lahat ng pare. Kung talagang hindi niya alam na nandaya, kaya lang, pakiusap ko, kung alam mo nandaya, tanggihan mo na. No? Kung sigurado ka nandaya, tanggihan mo na, kausapin mo na maayos, pasensya ka na, nandaya ka eh. Ba't ako magpapasalamat sa Diyos? Wala eh. Sabagay, wala tayong magagawa. Hindi pala kung patay. Kasi pag ang tao patay na, kahit ano sa mano, bumubuti yon. Di ba? Bago ilibing, may nagsalita ba ng masama tungkol sa nakaburol? Wala. Yan nakaburol na yan, mabuti ka namatayan, walang yahoo yan, walang gano'n. Lahat na magsasalita, pinupuri. Di ba? Ito, totoong nangyari, hindi ako babanggit ng pangalan. Isang malaking transparochial community. May mag-asawa, kinikilala sila dun. Talagang mataas ang pagkakilala sa kanila. For 25 years, very faithful yung lalaki. Hindi niya kinaliwa yung asawa niya. Kaya hangang-hanga yung mga tao sa kanila. Sasamahan nila. For 25 years, hindi nangaliwa yung lalaki. Isang araw, nakasalubong ng lalaki yung childhood sweetheart niya. Yan. May kasabihan, love is lovelier the second time around. Ayan na. No? Kaya yung kukurap-kurap na ilaw, nung magkita, lumaki. Yan. Kaya pala nagkahiwalay nung araw, dahil sa magulang, hindi pinayagan ng magulang. Nagkita uli after 25 years. Nagkayayaan, kumain, nagkikwentuhan. Yun, unti-unti ay bumalik ang dating nakaraan. In short, nauwi sa motel. For the first time in 25 years, yung lalaki kumaliwa. First time lang. Pagkatapos nilang mag-lovemaking sa motel, nagbibihis na yung lalaki, nagbibihis na rin yung babae, inatake sa puso yung lalaki, namatay. First time lang kumaliwa, namatay. Sipin mo yun? Merong dumating ang pulis. Kasi hindi pwedeng, pag namatay doon, hindi ka pwedeng umalis. Yung babae, hindi pinalis. Kasi baka may foul play, kung ano, imbestigahan pa muna yun. Diyang-hiya yung babae. Pero silang may asawa eh. Yung babae, okay lang siguro, hindi nakarating sa asawa niya eh. Kaso yung lalaki, yung namatay, may kasamang reporter yung pulis, nakita doon sa wallet, may ID noong community, transparochial community. Tapos, nakalagay doon, member, council of elders. In case of emergency call, ganito, tinawagan yung asawa. Tinanong, saan nangyari yan? Inatake ko sa puso ang asawa niyo dito sa loob ng motel, may kasamang babae. Ha? Nagulat siya. Sabi, pwede po kung i-diary yan, mapapahiya kami sa community. Sabi nung walang yung reporter, sige hindi ko ipapublish, punta kayo sa opisina, magdala kayo ng 20 mil. Isipin mo yun. Namatayan ka na, kinuwartahan ka pa. Di yung babae, litong-lito.
Sa madaling salita, nakapagdala din siya ng 20 mil pero late na.